Tahimik si Maria Clara habang binabasa ang mga sulat na ipinadala ng inang na Crisostomo Ibarra. Ito, Maria Clara, nakakainis. Hindi po, ma. Sulat niya para sa akin para maglaban. Pinubusog ko ang aking puso't kaluluwa. Ilan beses babalik ulit. Kuya, ama. Ibarra, babalik ka sa Pilipinas. Talaga? Turutin niyo po ako, ma. Babalik na din ako para ilan may sumatamis na panaginip. Hindi ka mo nalilihim ka na. Kailan po siya ulit babalik? Masusunod na linggo, para na ako sa salo-salo para sa aking pagbalik. Huwag ka namang malungkot, ha? Hindi po ako malungkot, ama. Pagkat ito ay luha lamang ng kalalakad. Nakapatiti ako na 7 taon sa kanya. Ano na lang kaya kung 7 araw na lang? Masaya mo talaga ako, Papa. Masaya. Masaya din ako para sa'yo, ha? Na inihanda ni Kapitan Tiago para kay Ibarra. Nakatayo sina Padre Damaso at Padre Sevilla. Uusap. Mga mangga talagang makiidyo at pinapatunayan ito ng aking 20 paglilingkod sa bayan ng San Diego. Mawala silang bot at nakakabuisit. Makasalanan sila at di lang nila alam ng umpisal. Padre Damas, tayo na sa bayan ng San Diego. Ba, ano naman ngayon? Totoo namang mga mangmang sila. Magandang gabi sa inyo. Pinag-aaral ako ay pakilala sa inyo. At ang aking imaw kay Pia, Joseph Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po sa inyo lahat. Padre Damaso, madaling nakikinig sa aking kabayan. Narinig ko ang iyong sinabi, pero nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Oo, ganun po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra. Hindi po kayo nagkakamali. Ligayang pagbabalik galing sa Europe. Kilala ko ang iyong ama. Ano ba naman po si Kapitan Tiago? Hindi lang naman ako pinakilala sa mga babae. Magandang gabi. Ako po si Crisostomo Ibarra. Hindi naman ako bulag. Katunayan, mas malinaw pa ang aking mga. Pinagmamasdan ko lang kasi iyong buhok ko. Alam ko maganda ako. Hindi, ibig sabihin na may karapatan ka ng ganyan ka naman kaya ko. Upo sina Ibarra, Doña Victorina at Kapitan Tiago. Uupo na sana si Padre Sevilla sa isang silya, pero lumapit din si Padre Damaso sa silyang Padre Damas, mapo ka na. Hindi, ituloy mo na ang pagplano tungkol. Matatanggap ko naman na ikaw ang umupusin. Hindi, ikaw ang nararapat, kaya ikaw ang maupo. Pero ikaw ang mas malapit sa buhay ng Biyernesya. Ikaw ang padre sa lugar na ito. Ay, umalis ka na ako. Kailan ka ba
ba pumunta sa iyo? 70 taong nakararaan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, aking kong iniisip ang Pilipinas. Ako ata nakalimutan ng bansang ito. Ilang taon na nakararaan at hindi pa rin ako nakatanggap ng balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. Ano man ang pinakamagandang lugar na iyong nakita? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman ko ang pagkakapareho ng tema ng kabuhayan, politiko, reliyon, at nalaman ko ang kaliyahan ang pagkaalipin ng isang bansa ang magdidikta sa kasaganahan at pag-iikaw sa ito. Yan lamang ang nalaman mo? Hinayang mo lang palang yung pera para pumunta sa mga walang kwentang lugar na yan. Kung ang bata'y tatanungin, siguradong alam din nila yan. Oo na ako. Kanina pa ako, marami pa ako kailangan. Di ako papayag sapagkat malapit ang dumating si Maria Clara. Sabi na lang po sa kanya, pupuntahan ko siya bukas ng umaga. Nakita niyo yun? Nakita niyo? Ganyan kabususan ang pag-aaralan niyo pag pumunta kayo ng Europa. Kung ako lamang ang gobyerno, pagbabawal kong pumunta doon. Sa kalye, pagmamasdan niya ang paligid-ligid. Ay. Ilang taon na rin na nakalipas at wala pa rin pinagbago dito. Nakalungkot. Naging kaibigan ko yung ama. Kung kilala niyo mga aking ama, maaari ko ba matanong kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Wala man lang ba nagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Ilang buwan? Paano siya naman? Sino namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Ano? Ano sinasabi mo? Naasar mo ba ako? Nagkakamali siguro kayo. Kilala niyo ba ang aking ama? Di ba sabi mo kanina ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Paano siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Merong isang artilyero na humasal sa mga aasar sa kanya. Kamalasan, nakailam ang iyong ama. Maya-maya namatay ang artilyero dahil sa apoplexy. Napagbintangan ng iyong ama. Dahil sa kanyang mga kaaway, hindi na siya nakalaya. Sa kasamaang palad, sa bilangguan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nagigiramay ako.